Pag sinabing Valentine's Day, kasi si Valentine's, yan po ay isang priest na pinagbawalan na huwag magkasal ng mga sundalo ng Roma, ng mga bata pa. Siguro may certain limit, pero hindi maiwasan. Privately, siya po ay nagkakasal ng mga sundalong bata pa. At nung malaman po yan ng emperor, siya po ay in-execute February 14, kaya naging Valentine's Day. If we will say Happy Valentine's, so we are not referring to that. It is a happy Love's Day where we highlight on the love of God. We highlight on the love of God. Amen? Let us continue to magnify and exalt the love of God. Okay. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi po lamang siya hina-highlight dapat tuwing araw ng ganitong Valentine's Day. Ito po ay araw-araw. A life of the believers and the life of the Christians are supposed to be a life of celebration of God's love. Amen? Amen. So, paano ba natin isa-celebrate ang pag-ibig ng Panginoon? So, ngayong hapong ito ay atin pong pagtuunan ng pansin ang kanyang mga salita tungkol po sa kanyang pag-ibig. Okay? So, kanina ko lang nabasa yung pinadala mo na may Noel pala yung puso. Tama ba yan? Noel pala yun. Hindi ko masyadong, kasi yung mata ko minsan medyo sobrang linaw, hindi ko nakikita yung mga bagay-bagay na iba. Okay. So ngayon naman po, yung talata nating bibigyan ng pansin po ay 1 John 3:16. Para po next Sunday, I will be focusing on something about, kasi ngayong Sunday po sa susunod, February 22, yun po yung 25 birthday po ni Ora. Meron po kaming aatinan na isang gathering. Kaya 22 po natin bibigyan ng punto, yung pong birthday ni Ora. Siya po ay 45 na ngayong Sunday na parating, ngayong week. 45. So, kaya po kami po ay may pahanda po kami ngayong 22. Okay. Umorder na po kami sa Thailand ng 2 elepanteng kakatayin. Are you ready for the Word of God? Amen. 1 John 3:16, please, on the screen. That is the highlight of the topic. After the understanding of John 3:16, you are going to proceed with 1 John 3:16. Okay? Matapos kung tanggapin ng Panginoon, what's next? Let us go to 1 John 3:16 because that is the next thing on the line. Amen? Keep yourself awake. Your eyes wide open. Okay? So, sa verse na ito, 3 bagay ang aking bibigyan ng pansin. Unang-una, okay? Ang theme po ng aking message is the laying down of life. The laying down of life. Yan po ang theme natin. Number 1, the connotation of the laying down of life. Ano ba ang ibig sabihin niyan talaga? Connotation is the suggested implications or meaning. Pangalawa, ano po ba yung concretization niyan? How can I concretize that? Ituloy po natin sa verse 17 yung isa. Isa pang verse, please. Okay? Ang sinumang merong kapasidad o goods ng mundo, pero nakita niya ang kanyang kapatid na pangangailangan, pero hindi naman niya tinulungan at wala siyang compassion, paano masasabi na ang pag-ibig ng Diyos ay sumasa kanya? Di ba? So may context po siya. No? Naintindihan natin, Kevin, yung context, no? So tinuturuan ko po kasi ang praise and worship din na sila na po ang magtotok pag umaga. No? Iikot po sila, kaya tinuturuan ko po sila ng paano pag-interpret ng Bible. Okay. So balik natin sa verse 16.
Pagdating po sa pag-interpret ng Bible o pagkakaroon po ng pag-aaral, dadako po tayo sa application. Sa application, tinatanong po doon, ano po ba yung spec, di ba, na ituro ko sa iba yan. Pag magbabasa kayo ng Bible, meron bang sin to confess or sin to avoid? Letter S. Pangalawa, promise to claim. Meron bang pangako doon na dapat kong angkinin? Letter E, ano bang example to follow? Letter C, ano ba yung command to obey? Letter T, truth to learn. Dito po sa verse na ito, may command. Ano po yung command na meron dyan? Ano yung oath na yon? Ano yung oath? Ano yung kailangan gawin? Pag sinabing we oath, ibig sabihin, you are in a position to have no option. Mandatory po yan. Mandato ng Panginoon yan. We oath. Okay? Ano po yung connotation yan? Point number 1. Okay, ibig sabihin ng we oath, that is the thing that is to lay down life for us, to lay down our lives for our brethren, for Jesus Christ. Number 1, it is a portrayal of love. Number 1, the connotation. Ano ibig sabihin ng laying down of life? It's the portrayal. Pag sinabing portrayal, ito po yung pagsasagawa, pagsasalarawan ng pag-ibig. Inilarawan ng Panginoon ng pag-ibig, He demonstrated His love. Sabi sa Bible, na kanyang inialay ang kanyang buhay sa atin. Okay, paano pinatunayan ng Diyos? Ipinakita ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng laying down life for us. Okay? And we ought also, para ilarawan naman natin ang pag-ibig natin sa Diyos, dapat din nating what? Ialay ang buhay natin sa Kanyang iglesia. Kapag inialay mo yung buhay mo sa church mo, doon mo iniaalay yan sa Diyos. Di ba? Huwag mong hanapin ng Diyos sa bundok, wala siya doon eh. Nandito siya sa church. Okay? Huwag mong sasabihin na ako naman hindi sa tao naglilingkod, sa Diyos. Pag sinabing sa Diyos ka naglilingkod, sa taong ibig sabihin noon, eh kanino pala? Kung hindi sa tao, kanino? Kung sa Diyos, paano? Mamumundok na lang ako para doon ako maglilingkod sa Diyos. Ang gagawin mo sa bundok? Sino paglilingkuran mo? Unggoy? Pag sinabing paglilingkod sa Diyos, tao! Taong may mga problema din katulad mo. Mga taong may kanya-kanyang problema din yan na nagsisikap lamang. Amen? Ang madalas natin narinig, walang perfectong church. Totoo naman talaga yun eh. Pero bakit nagiging dahilan minsan? Ayaw ko na sa church na yan kasi may problema. May kasambang church, walang problema. Okay, connotation. Pag sinabi nating ialay ang buhay, yun ang ibig sabihin ng pag-ibig. The portrayal of love. Okay? Pwede kong hilingin ang mga kalalakihan ditong tumayo, please. May mga asawa, please. May mga asawa, please. Yung mag-aasawa. Mukhang wala. Jong, binata ka? Kevin, mukhang mana ka kay Jong ah. Minor? Paano mo sabi sa Biblia, patutunayan na mahal mo ang asawa mo? Kung sa iglesia, patutunayan mo ang iyong pag-ibig sa Panginoon sa pag-aalay ng buhay mo sa iglesia. Eh, ang pag-aalay mo ang pag-ibig mo sa asawa mo sa Ephesians 5:25 ay ang pag-aalay din ng buhay mo sa asawa mo. Nakuha niyo? So that is the portrayal of love. Ang pag-aalay ng buhay is to portray love. Paano mo ilalarawan ang pag-ibig mo? Dalawang bagay ang pinag-aalayan ng buhay sa Bible, iglesia at ang asawa. Pareho lang. Ephesians 5:25, anak, ipakita natin. Okay, manatili kayo nakatayo hanggang matapos, okay? Sandali mo na, tingnan natin, tikboy ha. Tingnan natin ha. Husband, love your wives. Paano? Paano mo ipoportray ang pag-ibig mo sa asawa mo? Kung paano, inialay ni Kristo ang kanyang buhay sa iglesia, just the same. Sa point number 2, paano natin i-concretize? Point number 2. Ngayon, point number 1 po tayo.
The connotation of laying down life for the brethren is the portrayal of love. Okay? Makakapo na po kayo. Thank you very much. Ang masaklap dyan, pag hindi mo ginawa yan, you are disobedient to the Lord. Kapag wala kang church na pinag-aalayan ng buhay mo, kung wala kang church na pinag-aalayan ng buhay mo, maghanap ka. Kasi yan ay mandate ng Panginoon yan eh. Kung hindi dito, saan? Hanap ka! Eh, hindi pwedeng wala kang pinag-aalayan ng buhay mo because that is how to portray your love. Tama? Kung hindi sa Life of Grace, saan? Saan, Lesia? Kung hindi dito, saan? Di doon. Yun lang naman ang sagot eh. Pero dapat maghanap ka. Dahil ang paghahanap po ng iglesia ay parang paghahanap din po ng asawa yan, pakakasalan mo yan, iaalay mo yung buhay mo sa church mo eh. Kaya pareho lang po yan. Hello? Kung hindi dito mabek, saan? Sinagot ko na. Di doon. Ha? Hello? Meron na ka ba yung church na inyo pinag-aalayan ng buhay? Hindi po kalooban ng Panginoon, ikaw ay taga-Sambales. Ano yung taga-Sambales? Pag-Sambales. Taga-Sambales kayo. Pastor, gawin naman natin medyo international, Zimbabwe naman. Pag-Simba uwi. Alam mo, natutuwa ako pagka meron pong galing sa malayo dito. Alam mo sinisikap ni Cora at saka ni... Cora, taga-13 ka? Hindi. Naik! Naik ka pala? Kala ko ikaw, taga-13 ka, di ba? Taga-13, taga-Kabuko. Taga-Dasmariñas, si Mavic. Imus na ba yung parting yon? Nasa boundary, ano? Sila, Lerma, taga saan kayo? Ha? O, gentry kayo? Kololoyo no? Pero palagay ko yung pinakamalayo, si Alano Kami daw. Malayo yung Santa Rosa, di ba? Si Ernie, asa si Ernie? Wow. Taga GMA. Magtatay tayo sa Cavite, puro taga Cavite nandito, Kalahati nandito, taga Cavite. Naintindihan nyo siguro na ang ibig sa Panginoon ay yung pag-aalay ng buhay. Malayo man malapit rin, pilit mo ring mararating, wag lamang masabi mong, di kita ginigiliw. Okay, so, salamat sa inyo. Lalo tigit sa mga nagsasakripisyo na nagpa-practice talaga ng awit dito. Alas 10 pa lang, wala pang alas 10, andito na sila. So ngayon gusto kong bigyan po yung pagsasalarawan ng pag-ibig ng Panginoon. Atin pong medyo lawak-lawakan. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lamang siya nag-alay ng kanyang buhay, na ang ibig sabihin ay pinako sa krus. Hindi lamang yung siya ay nagbitbit ng kanyang krus at pagkatapos ay hinagupit ng maraming beses at duguan ng kanyang katawan at sinaksakan ng tinik sa kanyang ulo na korona, sinaksak sa tagiliran, ipinako. Hindi lamang ho yun ang ibig sabihin ng kamatayan niya. Ang pag-aalay ng Ama ng kanyang anak na si Jesus, ang anak ng Diyos na aking sinasabi sa inyo, siya ang representasyon ng lahat ng kabuuan ng pag-aari ng Diyos sa buong sangkalangitan, sa buong sansinukob. Jesus Christ means everything about the Father, means everything about God. And that is what Jesus laid down His life for us. He gave His all. Yun po yung mensahe ng awitin kanina. Binigay niya yung lahat sa atin. Not only the stars, not only the moons, not only the sun, but everything about Him, His treasures, everything, Jesus, the darling of heaven.
Amen? Romans 5:8. Balikan natin. This is the topic that also I have pointed out yesterday sa GMA. Come on, let us again review this verse. I want you to capture the intensity and the magnitude of this love of Jesus Christ. In verse 7 says, come on, verse 7 muna na. Basahin po natin ang verse 7, begin. For scarcely for a righteous man will one die, yet for adventure for a good man some would even dare to die. Napakadalang na ang isang matuwid ay mamatay sa isang mabuting tao. Pero pwedeng mangyari na mayroong tao na nag-alay, nagsakripisyo ng kanyang buhay sa kanyang kaibigan dahil mabait ang kanyang kaibigan. At yan po, inabanggit ko na sa inyo. Kakilala ko yung kapatid, yung kanyang kapatid na lalaki, sasaksakin yung kanyang best friend, iniharang niya ang kanyang katawan, siyang namatay. May alam po ba kayong ganon? Pakita sa kamay, kung meron pong kayong personal na understanding about that. Ako meron, isa. Nakita nyo, wala kayong alam, di ba? Yung inialay niya ang kanyang buhay sa kanyang kaibigan, sa personal na kwento, wala, di ba? Literal, inialay niya, literal. Kaya naman po yung taong yon, nung nang nabubuhay, lagi pong dumadalaw sa mga magulang, gumagawa ng kabutihan dahil kung tutuusin ang kanyang buhay, dapat wala na. Patay na dapat siya sasakin eh. Nagawi sila sa lugar na kung saan nandun pala yung kanyang kaaway. Na nabantayan siya, sinalubong. Iniharang ang katawan ng kaibigan. Inundayan ng saksak, bagsak. Okay. Tumakbo po yung salarin. Pwede mong ialay ang buhay mo sa kapatid mo? Pwede mong ialay ang buhay mo sa anak mo? 100% yes? Maraming kwento niyan. Nakahanda kong ibigay ang puso ko sa anak ko. Madaling gawin kasi anak ko yan eh. Tama po ba? Pero ang sabi ng verse 8, inialay ni Jesus ang kanyang buhay sa kanyang mga kaaway. Kaya nating tanggapin sa ating isip na may taong mag-aalay ng kanyang buhay sa mabuting tao. Pero hindi natin kayang arukin ang ating utak na mayroong isang banal na Diyos na mag-aalay ng buhay sa isang makasalanan katulad mo, hindi mo kayang arukin yon. Pero kung naintindihan mo, naunawaan mo yon, mas madaling mag-alay ng buhay natin sa iglesia ng mga taong binago na ng Diyos. Pero bakit din natin magawa? Point number 2. The proof of conversion. Ang sabi sa Bible, balikan natin sa verse 16 of 1 John. Itong point na ito, napakahalaga nito. The proof of your conversion. Ang sabi dito, hereby perceive we the love of God. This is how we understand the love of God. This is how we understand how. He laid down His life for you and for me. Hey! He laid down His life for you and for me. And if you understand that, I ought to lay down my life for the church. Ngayon, kaya hindi kayo makapag-lay down ng life nyo sa church at ayaw nyo mag-commit ang buhay nyo, baka hindi nyo naintindihan ng pag-ibig ng Diyos. Baka hindi ka na-convert. Na-convert po ba kayo? Are you sure that you are a convert? Naalala ko po again, I would like to repeat this. May susuray-suray na lasing sa karsada. Tinakbuhan po yung preacher, si Charles Spurgeon. Pastor Charles Spurgeon, look at your convert. Look at your convert. He is drunk again. Sabi ni Charles Spurgeon, yes, you're right. He is indeed my convert, but not God's convert. Yes, yes. I converted him, but not God who converted him. Why? Hindi nagbabago eh. Nakuha nyo? Dahil ang pag-aali ng buhay mamaya,
sa congregation ko, there is transformation. Kaya mong ialay ang buhay mo sa church. Ang sabi kanina, He gave His all. All of heaven, He gave it to you. And what you've got that you cannot exchange it for Jesus Christ's life. Ano yung meron sa'yo napaka-precious, napakahalaga na hindi mo kayang ihalay ang buhay mo? What is it? What is that something? Do you have something that you're withholding from God? What is that so special? Jesus gave all. He gave everything when He died on the cross. And shame on me if I don't give my life to Jesus Christ. Right? Wala tayong ibang tatakbuhan. Wala kang ibang gagawin sa buhay mo kung naintindihan mo ang pag-ibig ng Diyos. Pero maunawaan kita. Hindi mo kaya mag-commit ng life mo kay God kasi hindi mo naintindihan at hindi ka na-convert. Okay lang ho yun. Pero kung converted ka at naintindihan mong converted ka, you are to offer your life to God. Amen? That is the 2 point under the connotation of the laying down of life. Laying down of life, number 1, is a portrayal of God's love. Secondly, it is what? A proof of conversion. Third thing about the connotation. Third thing. Ano yung number 1 about connotation? The portrayal of love is to lay down life for the brethren. Laying down life for the brethren is a proof of our conversion. And thirdly, let me say this to you. Thirdly, ang pag-aalay ng buhay sa Panginoon, the connotation of that is this. It is a purpose to live by. Kevin, usap tayo. Ang kamatayan ni Kristo ay naitalaga na wala pa ang sanglibutan. Naintindihan mo? Si Kristo ipinako na sa krus, wala pa ang sanglibutan eh. It is a predestined purpose that Christ one day will come down and die on the cross. Do you understand that? Wala pang sanglibutan. Wala pang mga unggoy sa gubat. Wala pang puno, wala pang ibon, wala pang tubig. Wala pang mundo. Nakaplano na si Kristo ibababa dito sa lupa. A predestined purpose to die on the cross. And your salvation is also predestined. Ephesians 1:4. Wala pang sanglibutan, pinili ka na ng Panginoon. Your conversion is a predestined. Wala pang sanglibutan, napili ka na ng Panginoon that one day you will receive Jesus Christ. And it is also a predestined purpose that you will lay down your life for the church. Just like what Jesus did. Kaya ibig sabihin nun, pag hindi ka nag-alay ng buhay mo sa Panginoon, you are not living your purpose. Hello? Nag-aaksay po tayo ng buhay sa ibabaw ng lupa. Sayang. Sayang ng isang buhay mo. Buti na lang si Chris nakasama na natin. Amen? Lagi nang nakapolo si Chris. Kakaingit naman niya. Long sleeves ba yan? Amen. So ngayon, Chris, alam na natin ang purpose ng life natin. Ano? Kaya talagang maglilingkod tayo sa Diyos. Mag-aalay tayo ng buhay natin sa Panginoon. Kasi yun pala yung purpose ng life eh. Okay, let me say this to you again. Gamitin ko lang si Apostle Paul. In Philippians chapter 1, siya po natin sa verse 23. Philippians 1:23. Your eyes on here. For I am in a strait betwixt two. Ibig sabihin nun, torn between. I am torn between. Siguro sumikat yung awit na, torn between two lovers, feeling like a fool. Sino pong na-torn between two lovers? Or between two lovebirds? ang hirap ng ma-torn between two eh, no? Dapat mag-decide ka talaga. Si Paul, dumating po siya sa puntong torn between two. Pero hindi po sa masama at mabuti. Kaya torn between two, pareho pong mabuti eh.
Ang sabi pa ni Paul, I have a desire to depart. Gusto kong pumunta na sa langit. Okay? Kung akong tatanungin, pumunta sa langit is what? Sabi ni Paul, not just better. Far better. Again, to be in heaven is far better than living on earth. May sinyeran po kami ni Dennis nung nakaraang Wednesday. Ang sabi po nung may-ari ng resort, sabi ko, alin mabuti, langit o lupa? Ang tagal niyang sumagot. Alam niyo sabi niya? Pastor, ang sarap mabuhay sa mundo eh. Hanggat hindi mo nakikita ang bulok ang buhay sa mundo, hanggat hindi mo nakikita ang walang kwentang buhay sa mundo, you will not desire heaven. Abay, para ka palang nasa heaven eh. Ba't ka papunta ng langit, hindi mo nakikita? Diba? Pastor, ang sarap mabuhay eh. Hindi naman kita papatayin eh. Oy! Naunawaan niyo ba ang langit? To be with Christ in heaven is far better. How far? So far better. Who would like to go to heaven? Okay? Kukunti ang sasama sa akin mamaya tatalon sa Tatalon tayo sa 10th floor? Kayo, do you wanna go to heaven? Madam? Amen? Let's go to the 10th floor. Ang ganda ng verse na to. Ang iba takot na takot mamatay. Parang walang heaven kasing pupuntahan eh. Pero kung alam mo sa heaven ka pupunta, wow, let's go. Huwag niyo kaming takutin ng biguan. Huwag niyo takutin kami ng bomba ng China. Hindi kami takot dyan. We're ready. Because to go to heaven is far better. Better than staying with my family. Better than staying here in the church. Better than living in Forbes Park. Better than having billions of money in the bank. Anong gusto mo? Pumunta ng heaven, oh, ibibigyan kita dito ng 10 billion pesos, dito ko na lang sa mundo. Ano pipiliin mo? Heaven. Pero pag andyan ng pera, teka muna, pag-isip mo. Ha? 11 billion daw. So, hindi sa 10 billion, 11 billion. Hey, look at the next verse. Look at the next verse. Verse 24. Look at this. They're very important. Nevertheless, ganun pa man. Though going to heaven is far better, ganun pa man. Ang manatili dito sa mundo, to abide in the flesh is what? More needful for you. Hindi niya sinabing, it is more needful for me pa. Kasi hindi pa ako nakakakain ng masasarap na steak, ginatang alimasa, lobster. Wow! Hindi pa ako nakakatikim ng ice cream na, ano yung pinakamahal? Häagen-Dazs. Ano pa ba yun? Baskin and Robbins na mga ice cream. Ang sasarap niyan. Ha? Gusto daw niyo yung Carmen? Sino nakatikim na ng ice cream ng Carmen? Men with car. Okay. Ang sabi niya, ang manatili pa dito sa mundo, okay? I will abide in the flesh kasi mas kailangan niyo pa ako. Hindi niya sinabing mas gusto ko pa dito sa mundo eh. May timetable lang ako. Gusto ko muna dito. Hindi sinabing gano'n eh. It's more needful for you. But for me, I don't need anything here. I'm only needed in this world. The reason why I want to stay, I am needed. It's not because I need it here. I am needed by my family. I am needed by the church. I am needed by you. Sabi ni Paul. Nakuha niyo? Later on, balikan natin kung kakayanin ng verse 25. The purpose why I am here, sabi ni Paul, is to lay down my life for the brethren. The purpose and the very reason why I am here. If not because of the ministry, if not because of for you guys, I don't want it here.
Whom have I in heaven? Sabi ni David. Whom have I in heaven but you? And there is none upon earth that I desire. Nothing in this life that I desire except you and the things about you. Nothing. Do you have something that is withholding your life why you don't want to go to heaven? Which is far better than heaven? Come on, share it with me. Meron? Wala naman pala eh. Lay down your life. Lay down your life for the church. Amen? Now, how will I concretize that? Ano ibig sabihin ng pag-lay down ng life? Sa totoo lang kung tutuusin po yan, Pastor, literal ba yan? Iaalam mo yung buhay mo sa Panginoon? Kung sasagutin po kayo ng logic, yes. Kung kinakailangan mamatay ka, mamatay ka. Yung ba kanyang kamatayan ay figurative o realistic o actual? Palagay nyo. Mark, yung ba kanyang kamatayan sa cross ay parang figure lang o actual? Actual ba siyang namatay? Actual. So, ibig sabihin ng pag-alin ng buhay sa iglesia, kung tutuusin, actual, mamamatay ka rin kung kinakailangan. Kaya ang dami ng martira na matay. Dahil naintindihan nila na ang pag-alin ng buhay para sa gawain ng Panginoon is also, sometimes, when it is demanded to actualize the actual dying, you will do it. Pinupugutan ng ulo. Panahon ng Romans, marami pinapako sa krus. Ginagawang torch sa gabi. Ang liwanag daw po ng park sa Rome dati. Pag nakahuli ng Christian, gagawing pang-ilaw sa gabi. At ang bango pa, kasi gabi-gabi may amoy, lechon. Human flesh. If you will study the history, how Christianity started, so much martyrs. Okay? So much martyrs that have been martyred for the sake of the gospel that it will reach the Philippine island. Understand? Okay. It's my purpose why I'm here. I'm meditating on that purpose every day of my life, that I am here, that I can be a blessing for the church and for my family. Sa kabila ng pagsisikap ko, marami pa ring bagay na hindi tamang nagagawa. May mga bagay na nakakatisod ka pa rin. But that is my pursuit. Ang church po ay buhay ng mga taong may mga pagkakamali na nagsisikap. Amen? Amen? Huwag kayong maghanap ng taong ng church na perfect, wag. Pag nakakita kayo, oy, huwag kayong magpapamember, please, wag. Gugulo. Amen? Okay. How to concretize that? Paano ko isasakatuparan yung pag-aalay ng buhay? G-S-C-T. G? Ano sunod? S-C-T. G. Laying down life for the brethren as the portrayal of love, as the proof of conversion, as the purpose to live by. Number 1, letter G. How to concretize us is in verse 17 of 1 John 3:16. Next verse. The context says, kung ano yung pangangailangan ng iglesia, kung ano yung pangangailangan ng kapatid mo, may magagawa ka ba? Ibigay mo. Hindi ka hinahanapan ng Panginoon nang wala sa'yo. Ano yung meron ka para sa iglesia? Ibigay mo. 3 T. Number 1, time. Meron ka? Huwag mo sabihin wala ka. Talent or spiritual gifts. Hindi pwedeng wala ka. Another T, treasure. Hindi pwedeng wala kang treasure. 3 letter T. Time, talent, and treasure. Ang sabi po dito sa verse 17, kung may nangangailangan sa church o kailangan ng church, pero nagpapatay Malaysia ka lang, ini-ignore mo yung offering box, paglalabas, paano masasabi nasa yung pag-ibig ng Panginoon? Because love is giving. I can concretize my love for the church, laying down life for the church, by giving my time, my talent, and my treasure. Pastor, pwedeng talent na lang, wag ng treasure.
Pastor, pwedeng time na lang, lagi na lang ako dyan sa church. Uupo lang ako. Magsasambales na lang ako. Hindi po pwede yun. Dapat yung tatlong ito involved. Lalo na po yung treasure. Kaya makita niyo po yung pera, may lumapit sa Panginoon, Master, how can I have eternal life? How can I inherit eternal life? Sabi ng Panginoon, do this and do that. Oh, I've been doing that since childhood. But they're still lacking in me. I am not yet satisfied I'm not assured of eternal life. What will I do more? Sell all your riches. Sell all your possessions. Because commonly, the hindrance in giving life to God, masyado akong mapera eh. Hindi ko kayang isugal ang pera ko dyan. Ang mahal pa namang ma-hospital ngayon, uunahin ko pa ba yung church na yan? Kaysa kalusugan ko? Uunahan ko pa ba yung pangangailangan ng church namin kaysa pangangailangan ko? Hindi ho yun ang pag-ibig, mga kapatid. And you will understand it later as I go along. Giving is laying down life for the church, your time, your talent, and your treasure. There is a saying, put your money where your mouth is. Put your money where your mouth is. Oh, I love the church, but I don't want to give. You say you love your church and you don't want to give. That's not a true meaning of love. Amen? I will not withhold anything. I will lay down everything. I will lay down my life. Okay? Giving. Letter C, which is a very important thing. And letter S. Letter S. If you love your church, you're going to, letter S, what? Serve. Use your talent, use your treasure, use your time. Okay? Kaya ina-appreciate ko yung mga tao na nagbibigay ng time, yung talent nila, nagtuturo, umaawit, wow. Nagbibigay. Praise God for every one of you. That's a proof of love, that you are converted. Serving. If you love your family, you love your wife, no? Nakakalungkot, meron po mga asawa na gustong pagsilbihan. Ang sabi ng Panginoon, I came not to be ministered. I came not to be served, but I'm here to serve. That's the essence of love. It's serving. Love is serving. Okay? Pag uwi ko sa bahay, pagod ako, of course. Oh, heart, gusto mo magkape? Hindi ko lang sabihin, oy, heart, gutom ako. Pagtimpo mo ako kape. Pagod ako eh. Eh kung sagutin ako, bakit? Ikaw lang bang pagod? Oy, di away na. Mas iniintindi ko siya, pagod sa bahay. Ang daming iniisip. O heart, ipag-init kita ng ulam. Hindi, ako na. Ako na. I want to serve my family. And they are witnesses how I serve them. O anong lulutuin ko? Minsan nag-uunahan pa kami. Because love is serving. GS have a mindset of being a servant because Christ came as a servant. Oo, masarap yung naglilingkuran. Masarap yung nakaupo ka sa salon, pinipedicure, minamanicure ka. Nire-reband. Ang sarap nun eh. Pero ba't ating sa bahay, maglaba ka naman. Okay lang ho yung ako maglalaba eh. Kahit po kamay lang yan, ako maglalaba. Huwag naman sa labas, ako pa rin magsasampay. Ayan eh, sasabihin ng kapitbahay. Ikaw naman na magsampay, ikaw naman. Ako na nga naglaba eh. Alas 4 pa na madaling araw, naglaba na ako eh. Okay? Hindi ako yun ha, hindi naman ako naglalaba sa bayan. Sinasabi ko lang po yun. So love is giving, love is serving. Okay? Letter C. GSC. T. Ito na yung isang pinakamagandang bagay about love. Love is what? Yun. Ano yun? Letter C? Commitment? Apat yung paulit-ulit ako dito yung sa apat na expressions ng love eh. Love is what? Love is what? Cute daw? Kala mo, cute ka?
Ha? Compassion. Clinginess. Love is clinging. I want to always cling with the one that I love. The expression that I love the church is I want to cling with you guys. One of the expressions that I love my wife is I want to cling with my wife. Alam niyo po yung aking desire to have her always wherever I go. Okay? Lalo na pag may pera siya. Bayaran mo naman to. Bayaran mo naman yan. Yung pala. Okay. Kakalungkot, no, sa counseling natin, no? Hindi na kami magkasamang natutulog. Matagal na. Ay, iba naman yung nasa abroad. May kwarto siya, may kwarto ako. Hello? At yung kwarto ko, tiniti ako nakapadlock. Hindi ko alam, mamaya tulog ako kung anong gagawin sa akin nun. Baka rapin ako. Okay. Love is clinging. Alam niyo naman siguro ang Panginoon. Nagbigay ako ng ilang verses dyan. Na gusto ng Panginoon kung nasaan siya, nandoon ka din. Hindi yung kung nasaan ka, doon siya pupunta. Hindi. Kung nasaan ako, sabi ng Panginoon paulit-ulit, there shall also my servant be. Hindi ko na po titinin yung tatlong verses na binigay ko last time. Sabihin ko na lang po sa inyo, John 14, 1-3, John 17:24, and John 12:26. Where I am, there shall also my servant be. Because God is clinging. And that is the reason why His commandment is, you love me with all your mind. Okay? I want your mind to be preoccupied by me. I want your heart to be preoccupied by the feelings about me. I want your strength be with me and for me only. Because I'm a jealous God. Do you love Jesus? Do you spend time with Jesus? Do you do your quiet time? I hope. Huwag niyo sabihin, mahal ng Panginoon, di ka nagbabasa ng Biblia. Mahal ng Panginoon, di ka nagka-quiet time. You don't want to have bonding with Jesus Christ. Bonding with Jesus Christ is the very heart of Christianity. Worship means fellowshipping with Jesus Christ. Because love is clinging. Last, but it's really very important, letter T. Paano ko sasabihin sa asawa kong mahal ko siya? Alam ng asawa ko, kung pwede kong ubusin ang pera ko sa kanya. Kaso lang, wala naman akong pwedeng ubusin na. Patagal ng ubus. I wanna serve my family, I wanna serve my children. Okay? Alam ng mga anak ko kung gusto ko silang paglingkuran. Pupunta lang school, gusto kong ihatid. Kahit, sige, mag-tricycle na lang kayo, gusto ko silang ihatid ng personal. To make them feel that they are important and valued. What's the letter T? Tapos na kanina eh. Sinabi ko na yung time, treasure, and talent eh. Alam niyo ang sabi ng Panginoon, grabe, ito very striking sa akin yung sinabi ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa John 17:19. Kaya na, pakita mo. Wow, my time is almost done. The concretization of love. Giving, serving, clinging, lastly. Nakita niyo ito? Sabi ng Panginoon, nalang-alang sa kanila dahil mahal ko sila. Iniingatan ko ang aking sarili, maging banal ako. Naman niyo? Mahirap hulaan yung letter T because letter T is transformation. Nagtatransform ako na maging banal dahil yun ang expression ng pag-ibig ko. Mga kapatid, let me say this to you. Ang daming listahan ng mga pastor na nahulog sa kasalanan. The church is devastated. Lately lang, meron church na ganun. Isang mega church, merong ganung nabalita. Na mismo ang pastor ay umamin sa kanyang kasalanan. Sa publiko. Hindi po pagalingan ng preaching ang church ang pastor. Hindi po pagalingan ng English.
Hindi paramihan ng talento ang pastor eh. Maintindihan ko ang pastor, hindi ganun kagaling. Maintindihan ko na pamali-mali ang English. Maintindihan ko yon. Maintindihan ko ang pastor kung marami siyang kahinaan sa buhay. Lahat naman tayo may kanya-kanyang kahinaan, pero hindi natin hina-highlight yan. Pero hindi pwedeng maunawaan sa pagpapastor, ang pastor ay hindi banal. Dahil ang pagbabago ng buhay, ang isang pinaka-main requirement ng paglilingkod sa Diyos, ang pagtayo sa harapan. Ang kabanalan ng isang palatandaan, napaka-importante na ikaw ay binago ng Diyos, ikaw ay na-convert. Nagbabago ka hanggang ngayon, walang katapusan ng pagbabago. Hindi pa bago-bago. Amen? And let your family be a witness. Paano ka nagtatransform? Paano ka nagsisisi? Paano ka humingi ng sorry sa pagkakamali mo? Alam niyo, pinakamahirap humingi ng sorry? Sa mga anak. Minsan sa asawa. Di ba? At sa halip na humingi pa ng sorry, mag-justify pa tayo. Where's humility? Love, humility, and holiness, they go together. How to concretize love? Giving, clinging, letter T, transforming, nagbabago. Mga kapatid, the greatest thing that I have offer you is my life is being transformed into the conformity of the Lord Jesus Christ. Meron kayo napapansin, maaaring mali sa buhay ko. Isang bagay ang alam ko, na nagsisigap ako pagising ko sa umaga, I offer my life to God. Amen? You are not seeing it, but my family, okay? My wife is striving hard also, soaking, pag madaling araw, kasi ang kanyang oras alas 3. Doon siya naka-duty eh. Pero wala pong oras yan siya. Sometimes, iiwanan ako niyan. Di ba? Kala ko minsan nag-rapture, biglang nawala eh. Asa na to? Nasa altar pala eh. Okay, finally, the consolation. This is where I'll end. Point number 3. Ano yung number 1? The connotation is the portrayal of love. Laying down life for the brethren is the portrayal of love. Laying down life is not just a portrayal, it's a proof of conversion. Number 3, it is a purpose to live by. We are born for the church. We are born, di ba, for the concretization. We are born to give. We are born to serve. We are born to cling with God, to cling with Jesus, to cling with everyone. And we are born for transformation. Lastly, the consolation. Okay. Ano yung consolation natin pag nag-alay tayo ng buhay sa Panginoon? Okay. Ang sabi po sa Matthew 19, verse 27 and then 29, Matthew 19, matapos kausapin ng Panginoon ng mayaman, na kanyang sinabihang, ialay mo ang buhay mo, ibenta mo mga kayamanan mo at sumunod ka sa akin. Nagtanong naman po si Pedro sa verse 27, then answered Peter and said unto him, behold, we have forsaken all. We gave up all. What is there for me? Tanong niyo po ba to? Tanong mo rin, Jana? Sabi mo, oo eh. But the question is this your question? If this is your question, have you given all to Jesus Christ? Jom, have you given all? Ano niyo po itong mag-asawang to? Nag-promise po sila kahapon. Kasi si Irene ay umiiyak isang umaga na parang si Jesus ay parang nag-jelo sa kanya kasi ang bukang bibig niya lagi negosyo na. Hindi na po yung gospel. Sabi niya pero active yan dalawang, nakita niyo naman. Sabi niya, Pastor, gumawa kami ng commitment. Kasi ang asawa ko, nakita ko, iyak ng iyak eh. Dahil pagdating kasi ng Sabado, may mga nagninegosyo pa rin kami. Bagamat sa hapon, nandito kami. Sabi niya, gumawa kami ng commitment. Sinabi ko in public para hindi na maka-atras ng dalawang to eh. Pag Sabado, Pastor, at Linggo, wala na kaming negosyo, Pastor. Ilalaan namin yan sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Lalong ang gwapo mo, John. Ganda ni Irene. Amen? Tawa ng tawa si Joanna sa harapan, no? Ano yung tawang yan? Natutuwa ka o medyo... Nag-aasar ba? Sabi ni Pedro, Lord, naintindihan namin we have given all eh. What is there for me? Sino nagtatanong yan?
Sino nagtatanong niyan? Ikaw, tanong mo ba yan, Gretz? Have you given all? Ha? Salamat sa nagpapakain. Salamat sa mga nagluluto. We appreciate sa inyong commitment. Ang lakas ng palakpak ng mga madaming kinain kanina. Oh. Sino madaming kinain? Ayun. Ano bang ulam kanina? Kalderetang kambing? Hindi, manok kanina. Okay. Sino nagtatanong? Have you given all already? Ikaw to. Have you given everything to God? Amen? Talaga lang? Okay. So, lagi na kita makikita pag Sunday, no? Amen? Amen. Alam ko, busy-busy ka eh. Alam ko, marami kang inaasikasong kanegosyohan din eh. Kasama si Jenny, no? Okay? Hello? Kat, ikaw, nagtatanong ka ba, Lord, I gave up already everything. Nagtatanong ka rin. Ikaw, Mark. Amen? Amen. Alam mo, natutuwa ako talagang napakagaling mo kasi siya po yung nag-aalok ng halo-halo pag pupunta rito. Para nga naman, di ba, makapagmatikman natin ng halo-halo at least kahit pa paano, may pang toll gate, di ba? May pang offering, no? Ha? Ikaw naman, ba't ka nakangiti sa akin, JB? Have you given all to God? Have you given all to God? Ano sabi mo? Bigay na bigay na? Yan ang tanong ni Pedro, Lord, we have given everything. I laid down my life for you. I laid down my life for the church. What is it for me? What is the consolation that I have? I have already concretized my love. What is it for me? The answer is in verse 29. Ano iyan? Have you given all to God? Like your mom? Siya nga pala, si Ruth, wala ngayon? Pumasok. Si Ruth po ay nag-spend ng 2 weeks sa Korea. Part po ng kanyang trabaho. Okay? So, May ang graduation. Wow, si Ruth po ay gagraduate na. At si Andre po ay nagsabi sa akin na dito na rin siya titirata sa malapit. Nakakuha na ba ng bahay? Wow, si Andre. Okay? Kilala niyo naman si Andre. Verse 29, ito yung sagot ng Panginoon. Pangako ng Diyos to sa mga taong nag-alay ng buhay nila sa Panginoon. Ay ang pangako ng Diyos, oh. And everyone that had given up all, forsaken houses, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for my name's sake, shall receive 100-fold. There is multiplication of life. There is elevation, there is promotion, there is victory, there is success, there is prosperity. That is the promise of Jesus Christ. And you will have everlasting life. Amen? Look at this. Yung binanggit po na houses, brethren, sisters, father, mother, wife, children, lands, possessions, kasama na ang pera dyan. Lahat, binigay ko na sa kamay ng Panginoon, lahat yan. At wala akong i-withhold sa Diyos. Yung lahat ng binanggit dito ay nagre-represent sa buong kabuhayan mo. Na kapag inialay mo ang Panginoon, naghanda mong i-give up ang sino mga hadlang sa paglilingkod sa Diyos. Naghanda mong i-offer ang mga kalupaan mo. Naghanda mong gamitin ang bahay mo. At bibigyan ka ng Panginoon ng doble-doble. Amen? Na pagpapala. That is the consolation. Because that is the pattern. When Christ gave His all, maraming naging katulad niya, naging anak ng Panginoon, katulad natin. When Abraham gave his all, Abraham became rich in all things. And that is the pattern. When you will give your life to Jesus Christ, your all in all, He will multiply your life in all aspects. Amen? Let us experience multiplication. But without giving our all and laying down life for the brethren, there will be no consolation like that. You will be on your own. Amen? I like that story when Christ fed the 5,000 in John chapter 6. It is also recorded in Matthew chapter 14. Tandaan niyo po yung bata. Meron pong ginawang song dyan. And I would like to sing this song
as much as I can with all the remaining strength that I have and the voice. Do you know the story, right? Nagpakain siya ng 5,000. Itong song na ito ay matanda ng song. Hindi na siya inaawit ngayon eh. Matatanda na lang na katulad ko umaawit nito. God uses people that would give Him all. No matter how small your all may seem to you, 'cause little becomes much as you place it in the Master's hand. Just like that little lad who gave Jesus all he had, how the multitude was fed with fish and loaves of bread. What you have may not seem much as you place it to the touch of the Master's loving hand. And you will understand your life will never be the same. Amen? Shall we all rise? Nag-preach na ako, umawit pa. Grabe na to. Mamaya, sasayaw na ako niya. May I have your ears, eyes on me in front? It is my prayer that everyone here will not leave this place without you giving your all to Jesus Christ. That's the only way for multiplication of life. Amen? The true multiplication, even in eternity, is by giving, laying down your life for the church, for your wife. Because the church is the wife of Christ. We are to lay down life for the church. Amen? So we'll close our eyes. Habang tayo ay nakatayo, pinagbubulay-bulayan ang mensahe sa 1 John 3:16. Pinagbubulay-bulayan ang mensahe ng song. It is my urgent plea. It is my beseeching that you present your body a living sacrifice, holy and acceptable unto God. It is the only way we can portray love by laying down life for the church. It is the only proof that we are converted to Jesus Christ, by laying down life for the church. And it is the very purpose why we are here on the planet Earth, to lay down life for the church. By giving our time, our talent, our treasure, by serving in our capacity, by cleanliness, to be together always, forsaking not the assembling of ourselves together, and most especially by transformation, in conformity to the image of His Son, in our character most especially, and the consolation is our multiplication. Habang nakatayo ka at nakapikit, kausapin mo ang Panginoon, huwag kang aalis, na hindi mo sinusuko ang buhay mo sa Panginoon. And live your life for Him.